Magandang gabi po. Salamat po ulit sa pag-invite sa akin dito sa Firm Stance. Last week po, pinag-aralan po natin yung mga spirito na hindi mo matatagpuan sa sementeryo, sa haunted house, o kung saan, kundi sa simbahan lang. Bakit? Kasi sila po ay tinalaga ng dyablo na sa simbahan lang ang assignment. Anong klaseng spirito po ito? Ang target nila ay ang mga Kristiyano lang. No? Hindi nila target yung manakot ng kahit sino. Ang target nila ay ang mga Kristiyano lang. Kaya doon po sila naglalagi, hindi sa sementeryo, hindi sa mga haunted houses, kung hindi sa loob ng simbahan. Naghahanap sila ng pwede nilang pasukan, kontrolin. Bakit? Kasi gusto nila, sila ang kukontrol ng simbahan. Hindi nila magagawa ito ng sila lang, dahil hindi naman sila nakikita. Maaari silang bumulong, maaari silang magparamdam, pero hindi nila talaga makokontrol ang simbahan. Magagawa lang nila ito kapag mayroong nagpapasok sa kanila na Kristiyano sa loob ng simbahan. Last time po, pinag-usapan natin ito. Ito po yung Jezebel at Absalom Spirit. Ngayon, punta po tayo sa part 2 ng teaching na yun. Okay po, Jezebel and Absalom Spirit part 2. Ngayon, napag-usapan po natin na halimbawa nung nakaraan, ang Jezebel po ay paibabaw, ang Absalom ay pailalim. Ang target ng Jezebel Spirit ay ang mga leaders, kontrolin ang mga leaders para makontrol niya ang simbahan. Pero ang Absalom naman ay ang target niya ay ang mga members, kontrolin ang mga miyembro, no? Magkabaliktad sila. Pero pareho lang na masamang espiritu yan. Bakit? Kasi masama ang kanilang hangarin. Punta po tayo dito sa part 2. Saan ba nanggagaling? Paano bang nakakapasok ang Absalom at saka itong Jezebel Spirit? Na ang target nila ay ang mga Kristiyano lang. Ay katulad po ng sinabi natin, si Jezebel po ay isang figure, isang tao sa 1st and 2nd Kings. Asawa po siya ng hari. At si Absalom po ay isang anak ni David. So, paano ba nangyari ito? Simulan po natin, no? Paano nakakapasok ang Jezebel at ang Absalom Spirit sa simbahan? Okay po, no? Number 1, ang Jezebel at ang Absalom Spirit ay lumalabas, napoproduce, o nakakakiro sa simbahan, number 1, dahil sa pagkukulang ng pastor. Yun po ang totoo. Si Absalom po ay mayroong hinihiling sa tatay niya. Sino? Si Haring David. Kasi yung kapatid niya ay ni-rape ng isa ring anak ni David sa ibang babae, sa isang asawa niya. Ang nangyari po, nilapit po ito ni Absalom sa tatay niya, pero si David po ay nagkulang. Hindi niya inasikaso talaga yung hinaing ng anak niya. At dahilan dun, nagkaroon po siya ng bitterness. Sino? Si Absalom. Nagkaroon siya ng sama ng loob sa tatay niya. Yung father figure na inaasahan niya ay bumagsak. Ano pong nangyari dito? Si Absalom po ay naghangad na dapat ganito ang ginawa ng hari. Bakit hindi ako binagbigyan ng hari? Bakit binaliwala ako ng hari? Ngayon, kukontrolin ko ang kaharian sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga subjects nito o ng mga citizen nito. Kukontrolin ko ang simbahan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga miyembro nito. Okay po, dahilan sa pagkukulang ng pastor. Sa ngayon, ang tanong po, saan ka makakakita ng pastor na walang pagkukulang? Wala, dahil si Jesus lang ang perfecto. Pero ito po ang hinahanap ng Absalom Spirit. Ano ang mga pagkukulang ni pastor? At dahilan dyan, yan ang gagamitin niya para bulungan ang mga miyembro. Okay po, babalikan natin ito mamaya ng kaunti. Number 2, napuproduce po ang Jezebel at ang Absalom dahilan sa pagkakamali ng pastor. Okay po, malaki po ang pinagkaiba ng pagkukulang sa pagkakamali. At dito po sa tinutukoy ko, ang pagkukulang ay yung pagkukulang, no? Ang number 2 naman ay yung sinasadyang pagkakamali. Magbigay po ako ng isang example dito sa number 2, no? Dahil sa pagkakamali o sinasadyang pagkakamali o mga maling gawa ng pastor. Halimbawa,
Meron pong isang simbahan na tuwing after ng service, Sunday service, ang gagawin niya, iuuwi lahat ng electric pan. At kukunin niya ang ilan sa mga upuan doon o yung ibang gamit at dadalhin niya sa bahay nila para doon niya gamitin. Darating po yung midweek service, walang electric pan. Darating yung everyday na prayer, wala yung mga bangko. Magtatanungan po ang mga miyembro. Nasaan yung electric pan at nasaan yung Bluetooth speaker? Nasaan yung amplifier na pwede nilang pagsaksakan ng Bluetooth ng cellphone? Sasabihin po ng mga kasama niya, inuwi ni pastor. Kapag ganyan, hindi mo maiiwasan ang bulong-bulungan at magkakaroon ng mga usapan sa likod ng pastor dahil sa pagkakamali ng pastor. Ang isa po pong kinonsulta sa akin, inopen sa akin ng isang tao po na hindi dito sa Rema nagsisimba, sa ibang simbahan po, ay yung pakikialam ng pastor doon sa pera ng simbahan. Halimbawa po, ang sabi po sa akin nitong nag-open, tama ba, sabi niya, Pastor Boy, na yung pastor namin doon sa simbahan namin, kinukuha niya ang 90% ng offering ng simbahan. At yun ang gagamitin niya, nasa kanya. Ang maiiwan na lang sa church ay 10%. Tama ba? Madali lang po namang sagutin yun. Unang-una, kung yun ang pinag-usapan ng simbahan, kung yun ang pinag-usapan ng board of directors o board of elders na 90% ng offering, yung tithes o kung ano man yung pumapasok na sa fundraising, kung yun na napag-usapan at kinuha ng pastor yung 90%, inagrehan ito ng simbahan, wala tayong magagawa. Hindi illegal yun, valid yun. Pero kung walang usapan, masisilipan ang pastor. Bakit? Bakit niya kukunin yung perang ganun kalaki samantalang ang maiiwan sa simbahan ay 10% na lang? Ito pong mga tao pong ito na tinutukoy ko, napipilitan po silang mag-ambag ng personal nila. Bakit? Kasi kailangan nilang bumili ng gamit sa simbahan, kailangan nilang bumili ng supplies sa simbahan, at yung pastor po ay hindi naman nagbibigay ng budget para doon. Bagkus, kinukuha daw niya lahat. Ano po ang nangyayari? Ngayon, yung mga usapan po sa likod, marami na. Bakit? Kasi nga, dahilan sa pagkakamali ng sistema at nung pastor. Tinanong ko, ano ba ang sistema niyo riyan sa simbahan? Ang sagot po nila ay, wala kaming sistema. O, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan. At ang kaguluhan po ay mabango sa pang-amoy ng isang Jezebel o Absalom spirit. Maganda, sabi kong gano'n, maglagay kayo ng kung magkano ba talaga ang para sa pastor, at yun lang ang gamitin niya. Dahil kapag lumagpas po ron at nagagamit ng pastor yung pera, ay papasok na po tayo sa pagkakamali. At yan po ay pag-uusapan talaga ng mga miyembro. At I'm sorry po, yung mga ganong usapan, hindi ko masasabing Jezebel dahil sa pagkakamali talaga ng pastor. Ang dapat nilang gawin, magkaroon po sila ng time na mag-usap at tamang allotment, at doon makikita natin kung yung pastor po ay lumalagpas sa boundary niya o hindi. Na medyo nakikiliti pa ako ron sa isang sinasabi, kahit po yung toyo, patis, mantika ay kinukuha doon ng pastor. No? Iniisip ko, pinapakain niyo ba yung pastor niyo? Bakit ganoon? Kung ano man, pinapakain man o hindi, syempre, hindi magandang pinakikialaman yung pag-aari ng simbahan. No? Okay po. Number 3, no? Ano ba yung number 1? Dahilan sa pagkukulang ng pastor. At sabi ko nga, meron bang pastor na hindi nagkukulang? Wala po. No? Kaya nga, sa number 2, dahil sa sinasadyang pagkakamali ng pastor. At ang number 3 po, dahilan sa kahinaan ng pastor. Ang isang problema po sa ating mga lingkod ng Diyos, minsan pipiliin tayo ng Panginoon na walang kinalaman doon sa born leader ka. Hindi. Pipiliin ng Diyos yung pinakamababang loob. Tapos gagawin niya leader na mahihirapan talaga yung pastor dahil hindi siya natural na leader. Sa ganong sitwasyon, mahihirapan yung pastor dahil hindi siya
natural na kaya niyang mag-lead. Ngayon, aasa talaga siya sa tulong ng Panginoon. At yun ang naging problema ni Moses. Bakit? Kasi si Moses po ay hindi marunong magsalita. Utal siya. Alam niyo po ba, si Kenneth Hagin ay utal din. Pero tinawag po sila. Si Moses po ay, kung maaari, ay nandun na lang siya sa likod. At sabi nga ng Biblia, sa buong mundo, isipin mo yan, siya ang meekest na tao sa buong mundo. Isipin mo yun, ang dami ng populasyon niyan sa mundo, pero siya ang pinakamababang loob. Tapos sino ang ililid niya? Yung mga matitigas na lahi ng tao noong unang panahon. Matigas ang ulo, stubborn, makulit. At alam niyo ba, kahit ang Diyos ay nainis nila. Tapos ang ilalagay ng Diyos ay isang taong sobrang baba ang kalooban. At napilitan si Moses na magtiwala sa Diyos na ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Kaya lumalabas po ang Jezebel at Absalom spirit. 1, dahilan sa pagkukulang ng pastor. 2, dahilan sa sinasadyang pagkakamali ng pastor. At number 3, dahilan sa kahinaan ng pastor. May time po talaga na mahirap magsita. Mahirap magkompronta. Kasi ang pastor po, ang gusto niyan, ayo palagi. Hindi katulad sabihin natin ng isang propeta ay talagang hintuturo. Sasabihin niya, makasalanan ka. Pero ang isang pastor, gagawin niya, aayuin muna niya yan, tsaka niya pagsasabihan. Pag minsan, ayaw na lang, dahil hanggat maaari, iiwas po ang pastor sa confrontation. Ngunit, ito po ay kasama sa trabaho ng pastor, sa pag-aalaga, kailangan mo talaga ng konfrontasyon. Okay, number 4, kaya lumalabas po ang mga Jezebel at Absalom spirit dahilan sa may mga tao. Ito pong Jezebel at Absalom spirit, naghahanap sila ng mga posisyon na mapapasukan nila. Kapag bakante ang posisyon na yan, doon sila papasok. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, meron po tayong sabihin nating Sunday school na posisyon na magtuturo ng Sunday school. Wala. Walang payag na magturo ng Sunday school. Kakausapin ni pastor na ikaw ang maging Sunday school. Sasabihin ng tao, ayoko pastor, nahiya ako. Ngayon sasabihin naman niya sa ibang tao, ikaw magturo Sunday school. Ngayon sasabihin ngayon ng tao, ay pastor, iba na lang. Tapos sasabihin niya rin sa isa, baka gusto mong ikaw na lang ang humawak ng Sunday school. Magturo ka. Ngayon sasabihin ng tao, ay pastor, si ganito na lang, nahihiya ako, hindi ako magaling magsalita Anong mangyayari ngayon? Dahil sa wala talaga na humawak niyan o pumosisyon riyan, makikita ng Jezebel ito at sasabihin ng Jezebel, ako na lang. At sa pamagitan po nun, siya ang papasok doon sa ayaw mong pasukan. Siya ang mag-ministry doon sa taong ayaw mong mag-ministry. Dahil doon sa siya ang lulugar, siya ang maggagampan doon sa ayaw mong gampanan. Ikaw ang tinawag ng Diyos riyan, anong mangyayari? Dahil sa ayaw mong gampanan, siya ang gagampan. At sa pamagitan nun, makokontrol niya ang lahat ng nasa baba. At ang ultimate po na plano ng Jezebel ay yung kontrol ng buong simbahan. Why? Para saan? Para ilayo niya sa Diyos ang simbahang ito. Okay, dito po sa Revelation chapter 3, start po rito sa verse 19, andito po yung isang stage na malalana ang control ni Jezebel sa simbahan. Tingnan po natin. Ulitin ko po, ito po yung isang uri ng church na malalana ang control, kapit ni Jezebel. Sabi niya rito, ang tinutukoy po rito ay ang simbahan ng Tiatira. Sabi niya gano'n, simulan ko po rito, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Napakaganda ng katayuan ng simbahan na to dahil sabi niya gano'n, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Mataas na ang level nila. Ngunit, ito po ang susunod. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon.
Ngunit, ito ang masasabi ko laban sa iyo. Sa kabila ng kataasan nitong simbahan na to, sa kabila ng mataas na ang level ng simbahan ito, mayroong masasabi ang Diyos laban sa kanila. At ano itong bagay na ito? Pinapayagan mo si Jezabel. Kasalanan po ng pastor ito. Pinapayagan mo si Jezabel na ano? Ang babaeng nagpapanggap na sugod ng Diyos. Somehow, napabilib nitong si Jezabel na yung pastor, napabilib niya na ako ay galing sa Diyos. Siguro, ang daming alam. No? Napabilib niya na yung qualities niya, yung charisma niya, kaya niyang humawak ng tao, magandang mga advice niya, magandang mga sinasabi niya. Basta, napabilib niya yung pastor. Tapos, ang sabi niya gano'n, pinapayagan mo si Jezabel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos, nilinlang niya ang aking mga lingkod. Tingnan niyo. May power po, may kakayanan, may ability itong Jezabel na ito na kontrolin yung mga servants, no? Yung ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos doon sa simbahang yan. Maaring ito yung mga, sabi na, pagka sinabi kasing lingkod, naglilingkod, may mga ministry ito, may mga posisyon itong mga taong ito, maaring mga workers ito, Sunday school teacher ito, maaring, basta lahat po ng naglilingkod sa church, nakokontrol niya. No? At ito po ang sinabi pa niya gano'n, nalinlang niya ang aking mga lingkod, ibinubulid sa kahalayan at inuudyokang kumain ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Anong ibig sabihin nito? Dito po sa idagdag ko pa po ito bago ko bigyan ng paliwanag yan. Dito po sa number 1, dahil po sa pagkukulang ng pastor. Number 2, dahilan sa pagkakamali, sinasadyang pagkakamali ng pastor. Number 3, dahilan sa kahinaan ng pastor. No, maaring mahiyain siya. Maaring ayaw niya kumprontahin yung tao. Maaring hindi siya makatanggi sa mga suggestions. Isa pong paalala ko, maganda pong isang pastor, meron siyang board na pwedeng mag-suggest sa kanya ng mga dapat gawin. Pero under no obligation ang pastor na sundin ang mga suggestion na yan. Piliin niya, siya ang binigyan ng wisdom, siya ang binigyan ng vision, siya ang kinakausap ng Diyos. No, piliin niya yung pinakamagandang suggestion with prayer at saka niya ipatupad. Ngayon, kung meron pong isang tao na nag-suggest na lagi na lang ang sinasabi, hingi na suggest si pastor, di naman niya sinusunod, hindi obligasyon ng pastor, sundin yun. Suggestion lang yun. Dahil ang dapat niyang sundin ay ang conviction niya na galing sa Panginoon. Kahit nga minsan, yung conviction mo, alam mo, hindi galing sa Diyos, huwag mo sundin. Okay. May mga tao po na kapag ka nag-suggest at hindi napagbigyan, hindi dininig, hindi sinunod ng pastor, magtatampo, Jezabel ka. Absalom ka. Ikaw po, kung ikaw ay nandiyan sa posisyon na yan, ikaw ay taga-suggest lang. Hindi ikaw ang hari. Huwag mong gamitin yung authority mo, huwag mong gamitin yung pangungonsensya mo na ayaw mo naman ako sundin pastor eh. Kasi mas maganda kasi yung ibang suggestion eh. Kaya nga, mas maganda kasi yung ibang suggestion. Kaya aalis na lang ako. Yung mga ganyang mga attitudes po, nagpapatunay lang na hindi ka kasama sa simbahan. No? Katulad ng nakasulat po rito. Okay. Dito po sa number 5, ang gawain po ng Jezabel ay i-combine ang teaching ni Yahweh at ang teaching ni Baal. Ano ibig sabihin? Gusto niya magkaroon ng harmony yan. Gusto niya magkaroon ng agreement yan. Anong ibig sabihin? Pastor, okay lang yan. Okay lang yan, yung mga damit na ganyan, na magsisimba sila, sobrang iksi ng shorts. Okay lang yan, yung mga hanging na yan, okay lang yan. No, kaysa naman walang magsisimba. Yan yung mga suggestion na yan. No? Bakit? Kasi sabi rito, binubulid sa kahalayan. At ang isa pa rito, no, itong teaching na sabi niya ganon, nilinlang niya ang aking mga lingkod, ibinubulid sa kahalayan. Ano pong ibig ko sabihin dito? Ito po yung maliit na bagay lang na hindi talaga kasi natin mako-cover. Pero ang Jezabel po pumapayag na lagyan ng ministry o bigyan ng ministry ang mga tomboy at bakla. Yung mga tao po na sa harapan ng Panginoon ay hindi katanggap-tanggap. Mahal ang Panginoon ang mga yon. Kaya nga isa sila sa mga dahilan bakit namatay si Jesus para magsisi sila. Ay bibigyan niya ng authority o posisyon
sa simbahan at ang sasabihin, okay lang yan. Iba kasi yung nasa heart, no? Ang isang tao na ang heart niya nasa Panginoon, magsisisi at aayusin ang buhay niya. At gagawin niyang karapat-dapat ang sarili niya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, ang magnanakaw, wag na magnakaw. No? Kung ginagawa mo dati yan, stop mo na. Dahil may nakatingin po sa ating Panginoon na kailangan mapalugod natin. Okay. Ang isa po rito, sabi niya ganon, no? At inuudyok ang kumain ng mga pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung isang area na sinasabi na okay lang yan, pastor. Manood tayo ng mga malalaswang pelikula. Although hindi niya sasabihin yon. Kasi alam niyo po ba, yung mga malalaswang pelikula, yung mga horror films, yung mga pelikula na hindi mo makita ang Diyos. At talagang talamak na ililigaw ka. Babaguhin niya ang paningin mo at maging ang pakiramdam mo laban sa Panginoon. Saan ba dinedicate ang mga pelikulang yan? Yung mga producers, yung mga directors, at yung mga actors, saan nila dinedicate ang pelikulang yan? Sa Diyos? Alam naman nilang hindi tatanggapin. Nalala ko po noon, meron pong isang pelikula, si Christian Bale, yung siya si Moses, no? Na gagawa sila ng pelikula ng buhay at pangyayari ni Moses sa Old Testament, kaso doon sa personal na salita ni Christian Bale, yung gumaganap na Batman, no? Sabi niya, may sakit yan si Moses. Yung talagang Moses, sabi niya, may sakit yan. Nung narinig ko po yun, ayoko na. Kahit maganda daw yung pelikula, ayoko na. At saka yung Last Temptation of Jesus Christ, maganda raw yung pelikula. Pero nandun yung kahalayan na sinisira nila ang gospel na si Jesus daw ay marami siyang mga inisip, ginawa na pinalaw na mga kaisipan sa isip niya, pagnanasa niya. Sabi ko, hindi na biblical yan eh. Ayaw kong panoorin. No? Ngayon, yung Jezebel, sabi niya, okay lang panoorin yan. Ang mga pelikulang ito ay dinedicate hindi sa Diyos, kundi sa kamunduhan. Ang mga pelikulang ito, kahit ang mga actors na to, yung perang makukuha nila rito, hindi po nilikha yan para sa kapurihan ng Diyos, kundi sa kapurihan ng dyablo. Ngayon, ang sabi niya ganon, itong mga pelikulang ito, itong mga projects na ito, ay ini-offer sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, bibili ka at kakainin mo. Bakit mo bibilhin? Bakit mo irerenta? Bakit ka magbabayad doon sa bayaran, doon sa sinihan? Para lang makain mo ang pelikulang yan. Babayaran mo. Walang pinagkaiba doon sa mga karne na inoffer sa mga Diyos-Diyosan. Bakit mo kakainin? Bakit mo panunuorin? Bakit mo ipapatronize? Alam mong mali yan. At hindi inoffer yan sa Panginoon, kundi inoffer yan sa dyablo at kamunduhan. Kaya nga sabi niya ganon, ibinubulid sila sa kahalayan at inuudyokang kumain ng pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Jezebel, sabi ni Absalom, okay lang pastor yan, payagan mong manood. Yan ang trabaho nila. At ito po, ang sabi niya ganon, ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ko, pinapayagan mong alin. Ibulid sila sa kasalanan at ibulid sila sa kahalayan. Ngayon, meron pong isang maliit na ano rito isang maliit na puntos dito na hindi ko na sana isasama pero babanggitin ko po mamaya. Yung pong, sabi niya kasi, yung kahalayan dito ay yung sexual sins, no? Na may mga tao po talaga na pupunta sa simbahan, no? Gagamitin yung sarili nila para mangakit na ang purpose dito ay ilayo yung tao sa Panginoon, ilabas. Nakakita na po ako ng mga ganito na mga miyembro daw, minsan 1 year, 2 years na, ang gagawin nila, manliligaw na manliligaw o magpapaligaw. Pagkatapos ilalayo nila yung miyembro, bandang huli, dalawa na sila na wala na sa simbahan. No? Kahalayan pa rin yan. At ang sabi dito, hindi kinokompronta ng pastor, ang tinutukoy po rito, dapat hindi pinapayagan ng simbahan o hindi pinapayagan ng pastor. Okay, itutuloy po natin, no? Na number 1, dahilan sa pagkukulang ng pastor. Number 2, dahilan sa sinasadyang pagkakamali ng pastor. Number 3, dahilan sa kahinaan ng pastor. Number 4, dahilan sa mga
ayaw pumasok doon sa ministry, kaya napapasukan ni Jezebel yung mga posisyon na yon. Number 5, gusto ng Jezebel na combine ang turo ng Diyos at ang turo ni Baal, ang turo ng Diyos at ang turo ng Diablo, no? Dito sa number 6, ito po yung manliligaw yan, papaligaw yan, bandang huli wala na sila. At alam niyo mga kapatid, dito sa Rema, mayroon ding share na ganyan na mga pangyayari. Mayroon din kaming share na naranasan na yung isang babae, yung isang lalaki magiging miyembro, pero bandang huli naghahanap lang pala ng maliligawan, bandang huli naalis lang niya. At hindi lang siya, dalawa na nga sila. Buti sana kung siya lang ang nawala, kundi nagsama pa siya, yung ginirlfriend niya, yung binoyfriend niya. Ano nangyari? Wala na, umalis na sila. Kaya lahat ng pagod mo ay nawala. Yan po ay part po ng Jezebel and Absalom spirit. Isang bagay po dito na gusto ko pong ibigyan pansin sa ngayon ay paano mo bang kumprontahin ang Jezebel? Paano ba talunin ang Jezebel at Absalom spirit? Okay po. Ang mga ganitong spirito po o ganitong mga tao ay hindi po sila lang yan no? Napasukan sila ng mga spirito at nagpapagamit sila. Ano pong ibig kong sabihin dito? Hindi po ito magagawa ng tao lang. Kailangan may spiritong masama na bumabakap sa kanila para wasakin ang simbahan. Hindi po mawawasak ng tao lang ito Kailangan nandun po yung kapangyarihan ng demonyo para mawasak niya ang church, no? Ito po yung spirito. At magagawa po natin talunin ang spirito niyan sa pamamagitan ng mga spiritual na sandata. Ang unang-una po rito ay ang panalangin, yung prayer, no? Sana nga magkaroon pa ito ng part 3, pero tingnan po natin, no? Ang pinaka-main na sandata riyan laban sa mga spiritong ito ay ang panalangin. Hindi mo ito lilituhin ka lang nito, guguluhin ka lang nito. At kung talunin mo, harapin mo, paikutin ka lang. Kailangan mo talaga ng prayer. Kailangan yung pastor ay nagpe-pray, no? At pangalawa po ay konfrontasyon. Kailangan mo confronting. Kailangan mo i-confront yung taong na yun at sabihin mo, ito ang ginagawa mo, no? Ngayon nga lang, may konting problema riyan. Para masabi mo na mali ka, kakailanganin mo pa ng time na kumuha ng mga ebidensya na baka pag dumating yung time na may ebidensya ka, ay too late na. Ngayon ganito po, kaya nga dapat ang pastor ay dapat nakadikit sa mga miyembro. Hindi yung tuwing linggo lang sila nakikita. Hayaan mo maging available ka sa mga miyembro mo. Kung hindi mo man sila personal na makaharap, andun yung communication mo sa kanila dahil ikaw ang pastor, ikaw ang inanointan. At hindi yan makukuha ng mga usher lang ang nakikiharap. Sabihan, music ministry ang nakikiharap o kaya yung assistant pastor ang humaharap. Kailangan mo from time to time na kikiskisan mo sila ng anointing mo dahil dapat ang pastor po ay amito pa, no? Kung hindi man yung personalan dahil ng pandemic ngayon, andun dapat hindi nawawala ang communication. Okay, sabi ko kanina, dapat po ito ay tinatalo o ito lang ang makakatalo ay yung prayer at pangalawa po yung confrontation. Si Jezebel po ay nung matatalo na, sinugod po siya ni Jehu at papatayin na siya dahil kinontrol niya ang buong kaharian ng Israel sa pamamagitan ng hari. Hindi nga siya ang hari, siya yung reyna, pero siya yung sulsul dun sa hari. At paawa effect, pabebe dun sa hari na inapi ako, ang gagawin ng hari. Papatayin na niya yung appear dun sa kay Jezebel. Magpapaawa effect yan. Ngayon, nung andyan na si Jehu para patayin siya, alam niyo yung ginawa niya? Kasi dito, nakalagay po rito sa Revelation chapter 3, ang sabi ng Diyos, dapat magpakumbaba siya. Kailangan mag-humble siya. Binibigyan ko siya ng chance. Bakit? Ito po kasing Jezebel na tao ay Kristiyano pa rin. No? Anak pa rin siya ng Diyos. Ngunit, siya po ay hindi na nakikinig sa Diyos. Nakikinig na siya sa masamang espiritu na kumokontrol sa kanya at siya, pamagitan niya, kinokontrol niya
ang simbahan. Sabi niya, binibigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. Nagkaroon pa nga ng mga anak ito no, sa loob ng simbahan. Okay, ituloy po natin. Yung prayer at saka yung confrontation ang dapat na gagawin po ng pastor dito. Pero kailangan mo siyempre ng ebidensya. Okay, ito pong si Jezebel, nung susugurin na nga ni Jehu, tingnan niyo po ang ugali niya. Sa halip na magpakumbaba dahil talo na, sa halip na magpakumbaba dahil andyan ang ebidensya laban sa kanya, ang ginawa po niya, basahin niyo po sa Biblia, nag-makeup. Ganun ang ginawa niya. Ang nakalagay po rito, pininturahan niya yung mata niya, nag-makeup, at haharapin ko si Jehu, hindi ako magpapakumbaba. Pride. Hindi ako aamin ng mali ko. Pride. Hindi ako susuko sa inyo. Pride. Patayin mo na lang ako kung patayin mo. Pero hindi ako magbabaw sa inyo. Pride. Ano po ang mangyayari dyan? Ito po yung mga tao pag sinita mo, alis. Dahil ganyan ang Jezebel at Absalom spirit, kapag nasita, alis na lang ako. Dahil hindi yan magpapakumbaba kahit kailan. Pero kahit ganoon, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Katulad po rito sa binasa ko, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay at napamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. Bakit? Kasi Kristiyano pa rin ito, ngunit nagpapagamit sa dyablo. Kapag kinumpronta mo, ulitin ko po, pag kinumpronta mo, alis na lang ako. Yan ang marka ng Jezebel at Absalom spirit, walang kababaang loob. Dahil ang tunay po na nagmamahal ay yung katulad po nung isang nanay na nakikipag-away doon sa isang nanay dahil na itong isa nadaganan niya yung anak niya. Ngayon lumapit sila kay Solomon, sabi niya, akin yan, akin yan, akin yan. Ngayon sabi ni Solomon, bigyan niyo ako ng espada, hatiin na lang natin. Yung tunay na nanay, magpapakumbaba. Yung tunay na nagmamahal, magpapakumbaba. Yung tunay na magulang, yung tunay na pastor, yung tunay na lingkod, magpapakumbaba. Hindi niya sasabihin ng sinabi ng isa, sige, patayin mo na. Sige, tapusin na natin ito. Bakit? Hindi sa kanya yan. At hindi kasi siya talaga. Kami lang doon. Ano po nangyari? Matalino po si Solomon, matalino ang Diyos. At itong talino po ito, ibinibigay sa atin. Ang tunay na lingkod ay nagmamahal. At ito pa, alam nyo, yung tunay na nagkikare, yung mas malaki ang pagkikare sa mga tao, ito dapat ang leader. Ulitin ko po, yung higit na nagkikare sa gawain, yung higit na nagkikare sa mga tao, yung higit na nagkikare sa pinapagawa ng Diyos, sa ministry, sa simbahan ng Diyos, ito dapat ang mga nilalagay sa posisyon na leader. Hindi nagli-leader-leaderan lang. Okay po. Ano pong gagawin natin dito? No? Sabi nga, dahil sa pagkukulang ng pastor. Mga kapatid, wala pong pastor na walang pagkukulang. May mga tao po kahit po dito sa live ko, na talagang iniisa-isa yung salita, pastor, mali ka rito, mali. Alin, kahit yung twist of tongue, yung medyo nalito ka lang sa pagkakasabi, hindi ka palalagpasin. Bakit? Kasi hahanapan at hahanapan ka ng mali. Pero alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat po ako. Bakit? Kasi hindi lang ako. Kahit nagkaroon ng twist of tongue, at minsan nagkamali ng verse na hindi naman sinasadya. Nagkulang yung pastor, alam niyo po, iintindihin ng tunay na tupayan. No? Hindi po iintindihin na hindi po yung talaga naghahanap na lang ng mali sa pastor. Hindi yun Kundi magkamali man yung pastor, maliit na bagay lang yan. Kasi ang heart po tinitingnan pa rin natin, ilabas natin sa action. Dapat mag-aral tayo, dapat ipakita natin uliran tayo, dapat ipakita natin na tayo yung pinakamababang loob, hindi yung pinakamatapang. No? Dahil ang paglilingkod po, pababaan. Dahil ang Diyos ang magtataas sa atin. Hindi patapangan, hindi yung pagalingan. Sa paglilingkod po, hindi po ito basketball na patangkaran. Ito po ay pababaan. At babakapan ka ng Panginoon. Ulitin ko po ito. Paano pag nagkukulang yung pastor? Wala pong pastor na hindi nagkukulang. Pero makikita mo, yung pagkukulang ay hindi sinasadya.
at trying hard yung pastor alam niyo mga kapatid, meron po akong mga pastor na alam na gigising madaling araw yun para magsundo lang ng miyembro eh. Bakit? Kasi papasok sa school, wala yung magulang. Tingnan niyo po yung pagkikare. Gigising ng madaling araw. At minsan yung tao, yung estudyante, walang. Pero yung pastor, bubunot ng wallet yan, magbibigay niya kung magkano bibigay niya. Hindi naman niya obligasyon. Hindi naman niya, kumbaga, hindi siya nahingi ng kapaliton. Bakit ginagawa niya yun? Kasi miyembro lang niya. Alam niyo, yung mga ganyang mga pastor, huwag niyo hanapan ng mali. Kasi katulad ko, marami lang kayong makikita. Amin. Nalala ko pa nga yung isa na nalala ko nun. Hatid dito, hatid doon, hatid. Maya-maya, paano yung panggasolina mo? Hindi naman binibigay ng simbahan. No? Maaaring nakalimutan na lang simbahan. Pero alam niyo, sabi niya, okay lang yun, personal ko na yun. Ay, yan ang pastor. Amin po ba? Hindi ko maiwasang mabless ngayon dahil ang dami po nating pastor na ganyan. Yung sarili nilang pera, yung sarili nilang sasakyan, yung sarili nilang pagod, walang driver, kaya siyang magdadrive. No? Nalala ko po nung unang panahon, nag-concert kami, meron pong isang gumanap na demonyo, walang driver. Alam niyo, hinatid niya yung mga nanood, naka-makeup pa siya. No? Naka-costume pa siya. Sabi ko, hindi man lang napagpahinga yung pastor eh. Bakit? Kasi mas mahalaga sa kanya yung pangangailangan ng iba. Hindi yung pangangailangan ko. Ang pastor po ay sa totoo lang, sa labanan, siya ang unang darating sa labanan at siya ang huling aalis sa labanan. Isesecure niya yung mga miyembro niya, yung safety ng miyembro niya. Marami pa po kung pwedeng sabihin, pero mga sikreto na ito, bakit? Ayaw sabihin ng pastor na siya ang nag-abono. At ulitin ko po, may isang worker noon na maalala ko lang, i-close ko po rito, may isang worker noon na pupunta po lilipat siya. Ina-encourage po namin. Ang nangyari, yung worker po ay walang pamasahe at saka doon pa ang sakayan. Alam niyo po, yung isang pastor natin gigising ng madaling araw. Gigising siya, pagkatapos susunduin niya ito, madilim pa, itong worker na to, at ibabiyahin niya doon saan layo-layo na kaunting-kaunti pa lang ang tulog niya. Pagkatapos, pagdating doon, bibigyan pa niya ng pera niya para lang yung bata ay makasakay sa bus papunta ron sa deployment. Nag-iisa lang yung pagkikare. Kapag gano'n ang pastor nyo, huwag nyo nahanapan. Huwag na. At nagpapasalamat po ako dahil dito sa Rema, maraming gano'n. Huwag nyo nang hanapan. Pagka gano'n, kung magkulang man itong pastor na ito, huwag nyo nang hanapan. Dahil lumalabas naman sa aksyon niya na bumabawi siya kung ano man, kung meron man pagkukulang yung pastor na yun. Lord, tinataas ko sa iyo ang mga nanonood. Gawin mo kaming sensitibo, Panginoon, sa biyaya, grasya mo. At tulungan mo kami na matalo ang mga spirito na gustong sumira sa plano mo sa amin sa simbahan na mag-cause ng gulo. Kaya mo, Panginoon, matalo namin ito sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Kaya mo, Panginoon, matalo namin ang mga umaatake na espiritu sa pamagitan ng humility. Dahil ikaw ang tagapagtanggol namin. Mananalangin kami, magre-rebuke kami, magpe-pray. Itataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga tupa mo. Iingatan namin ito. Salamat, Panginoon, sa mga pastor na ibinigay mo sa amin na pure na paglilingkod lang ang gusto. Na kahit hindi sila mabanggit, kahit hindi nga sila ma-appreciate, kahit hindi sila mapuri, nagpapatuloy at magpapatuloy pa rin sila. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastor na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, alam nyo ngayong tapos na itong teaching natin. No? Tingnan ko po kung sa susunod ay mayroon pa tayong part 3. Bala na. Ay, na-appreciate ko po yung mga pastor natin. Kasi alam niyo po, yung iba, hindi mo na kailangan banggitin, appreciating. Ando na kagad yung kusang loob. At salamat po sa Diyos sa inyo po ng mga pastor na ganito. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Amen.